Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Isama po natin sa ating panalangin ang kaarawan nila Kapitan Carlo Caina, Oscar Castro, Bernadette Laksamana. At para sa pasasalamat nila Villena family, Almero family, Imay family, Cato family, Ang family, Chan family, Reyes family, Aquino family, Biagtan family, De Jesus family, Macapagal family, Dwayne Reyes, Ending Lacson, Bibi Pascual, Palabig family, Chan family, Pisan family, Soriano family, Joy Flores and family, Pearly Vincigan family, Team White, Strada family. At isama din po natin sa panalangin ang wedding anniversary ni Tita and Dito Diaz. At para sa special intention nila Melinda Guerrero, Baranda family, March 10, Sheila Marie Patriarca, Michelle Ismao. At para sa kagalingan nila Leticia Soriano Tangco, Carmelita Cabrera, Domingo Chan, Carmelita Ang de Jesus, Wilfredo Ang, Masaya Cato, Leonardo Padran, Anselmo Mendoza, John Andre Maligaya. At ipagdasal din po natin ang kaluluwa ng mga kapatid natin yumao na sina Joselito, Mercy, Montserrat, Virgilio, Ismaela, Corazon, Esther, Feliciano, Delia, Maura, Rolando, Maria, Jesus, Tomas, Raul, Carlos, Danilo, Felix, Rosario, Irene, Catalina, Teodora, Purificacion, Sani, Candelario, Romulo, Domeng, Lina, Miguel, Feli, Ming, Dominador, Milio, Lucing, Tess, Apolonia, Manuel Sr., Manuel Jr., Ramon Imatong Sr. at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po, tayo ay nasa linggo ng Pentecostes. Sa araw ng Pentecostes, apat ang mga biyayang ibinigay ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad, at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkasala sa atin. Kami ginawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Tumayo po tayong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos at kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at itinagdan mo, sinasamahan dahil sa ilang kalahatian. Panginoon aming Diyos, halinang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, buntong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal. Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa pinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, lumapag ang Espiritu Santo sa bawat apostol sa anyo ng bilang apoy. Ito ang hudyat ng pagsilang ng bagong bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya,
na sakop ng Sirene at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sa ikalawang pagbasa, ang Espiritu ang siyang magbubunsod upang lahat ay magkaisa. Ang kanyang handog ay hindi dapat magdudulot ng pagkakawang-iwa-hiwalay, kundi pagkakaisa at kapayapaan sa mga pamayanan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia, hikain mo, poon nakikinig ako sa iyo, mga salita. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ring iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan
dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumubaybay sa ating live streaming. Sana po inyong umaga sa ngayon, itong linggong ito. So, una siguro, kami dito, may kami ng paumanhin sa inyong lahat. Kasi medyo nagka-problema tayo sa ating pag-live streaming ngayon. Technical problem. Sana maintindihan niyo kami. So mga kapatid, ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. So kung napapansin ninyo, para magang linggo-linggo tayo nag-celebrate ng mga kapistahan. Mahalagang linggo na ating ipinagdiriwang sa ating simbahan. Linggo-linggo nating ninanamnam ang mga kapistahan ng ating simbahan. Noong nakaraang mga araw, kami po ay nag-Biblia Rasal dito po sa ating mission station. At napakaganda po ng aming napagnilayan o napagbabahaginan. Gusto ko lang ibahagi nito sa inyo sapagkat ganun din naman anumang meron na maganda nating napag-usapan, iyon yung mga bagay-bagay na kung saan dapat nating pagbabahaginan. Noong nakaraang araw, isa sa mga salita na kung saan alam na alam ko, very applicable din sa inyo sa ngayon. Base sa ating pagbasa, lalong-lalo sa ating ebanghelyo, alam ko hanggang ngayon, nararamdaman nyo ito. Itong salitang ito ay minsan o madalas na natin nakasalamuha. Itong salitang ito ay walang iba kundi itong takot. Takot. Marahil sa ating buhay, ang dami nating pinakakatakutan. Ang dami nating mga siguro mga pangyayari, minsan nga sa mga panaginip. Meron tayo napapanaginipan na medyo hindi tayo kampante. Magigising tayo at bigyan tayong mapapainom ng tubig. No? Sa takot. Sinasabi natin, sana naman Panginoon, huwag mong pahintulutan na mangyari ito sa akin o sa amin. Dahil gano'n lamang yung takot natin na kung yun yung mangyari na hindi natin gusto. O marahil sa buhay natin, meron doon nakahilirang mga bagay-bagay, mga pangyayari na kung saan sana itong mga ito, no? Itong mga ito, hindi natin maranasan. So sadyang meron tayo mga kinakakatakutan, mga pangyayari, mga bagay-bagay na kung saan hanggat maaari, kung pwede nating magawa ng paraan, hindi ito mangyayari sa atin. Pero sa ating buhay na paglalakbay dito sa mundong ito, hindi natin hawak lahat eh. Kaya may mga pagkakataon na kung saan nalulungkot tayo, nababahala tayo, nakakaranas tayo ng takot dahil sadyang dumarating na lang yon na mga bagay-bagay. Sadyang nararanasan nating bigla sa hindi inaasahan. Kaya nga minsan, kung napapansin ninyo, meron tayong nabibitawang mga salita. Sinasabi natin, Panginoon, okay naman yung aking pinapakita.
Okay naman yung aking mga ginagawa naman nakaraang buwan, nakaraang linggo, nakaraang araw. Pero bakit ito pa rin yung aking natatanggap? Bakit ito pa rin yung mga bagay-bagay na kung saan hindi ko ito gusto eh. Pero bakit nandito pa rin sa akin? Ayaw ko ng ganito. Panginoon, sana naman alisin nitong lahat sa akin. Sapagkat mabigat. Sapagkat ako'y takot na baka mamaya pagdating ng panahon, hindi ko kakayanin. Kahapon, kasama ang aking mga staff, nag-bless kami ng isang tindahan. At nakausap ko talaga yung may-ari o nagmamanage ng tindahan yun. At yun din yung isa sa mga nararamdaman nila, yung takot. Siguro dahil sa iba nilang mga kasamahan sa negosyo, yun din yung kanilang nararamdaman. Sabi ng Father, yung iba ko mga nakilala, yung mga kapitbahay namin sa aming tindahan, nagpapahiwatig na sila na yung iba malapit na mag-declare ng bankruptcy. Sila naman, sabi niya, halos kami lahat, yun yung nararamdaman. Yung takot na baka mamaya wala na bukas. Yung takot na baka mamaya hindi na namin may pagpatuloy itong aming magandang nasimulan. At meron din siyang mga bagay-bagay na kung saan patuloy niyang tinitingnan. Isa na doon yung para sa kanya, masakit para sa kanya. Kasi sabi niya, lahat naman talaga tayo nangangailangan. Isa doon, sabi niya, meron akong ibang mga staff, mga trabahante, na kung saan kailangan niyang i-let go. Kailangan niyang stop muna para lang sa makapagpatuloy ang kanilang negosyo, ang kanilang trabaho. At sabi na, may nagandahan naman akong napakinggan sa kanya. Kasi sabi niya, bibigyan ko sila, Father, ng panimula, pera. Na kumbaga, binigyan niya ng assurance. Yung mga ilan na yon na gusto niyang, kumbaga, at least wala na doon sa kanyang pader sa kanilang negosyo, mapayapa siya na nandun sila, wala sa kanilang kumpanya ng trabaho, binibigyan niya ng kaunting tulong para daw, sabi niya, makapagsimula sila. At meron pang isang assurance doon. Sabi niya, halimbawa, pag hindi makiklik, Father, yung kanilang naibigay ko na para panimula sa kanila, pwede naman silang bumalik sa aming, kumbaga, negosyo, sa aming pinagkakaabalahan sa buhay, itong aming trabaho. They are very, kumbaga, free sila kung kailan nila gusto. At yun yung isa siguro sa mga magandang pagbabahagi na namin na napakinggan ko. Kumbaga, binibigyan mo ng buhay yung ibang mo mga kasamahan sa buhay. Kasi in a way, hindi naman tayo aasenso, hindi naman tayo darating sa panahon o sa kalagayan na kung saan para sa atin pampantinatawag dahil meron tayong mga resources kung wala yung mga kasamahan natin. So, maganda yung pananaw, no? Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang, kumbaga sabi niya, stress na siya, mag-iisip kung anong gagawin, but then again, nangihibabaw pa rin yung kanyang pagkapabuting tao. Iniisip niya pa rin yung mga pamilya. Iniisip niya pa rin na, kung ayun na nga, kung mawala ng trabaho yun, ay walang-wala talaga. Kumbaga, mabibigatan din siya. So, yun yung mga isa sa mga pangyayaring naranasan ko yesterday nang ako'y nakasalamuha sa isang merong pinagkakabalan ng negosyo sa buhay. At sabi niya, binahagi rin niya, nung mga panahon, nandun yung kalakasan. Pero ngayon, nandun naman yung kahinaan. Sabi niya, well, in a way, hindi naman kami. Lahat naman talaga tayo. Para rin at least meron siyang, kumbaga, dagdag, kumbaga, lakas na maramdaman, sabi ko rin sa kanya, kung yun yung naranasan niyo, marahil kami rin sa simbahan. Kumbaga, yung elementong labas lang tayo ng mga resources. Tapos, ganun. Minsan, yun nga, from the past, sharing na aming mga kaparian, yun yung isa nilang ipinababahala. Yun yung isa nilang ikinakatatakot sa kanilang pagpapatakbo ng parokya. Sabi nila, ito na lang, ilang buwan na lang, kaya-kaya pa kung ganitong sistema yung ating katayuan sa parokya. Pero pagdating ng susunod na mga buwan,
Sabi nila, hindi na namin alam kung paano ipagpatuloy ang misyon dahil walang-wala na talaga. Ubos na ang resources. So yun yung mga iilan sa mga ikinababahala, ikinatatakot na mga kakilala natin. So marahil sa inyo rin, sa inyong buhay, marami rin kayong ikinatatakot. No? Marami rin kayo. Ako mismo, marami rin akong ikinatatakot. Kaya nga sa ating pagtitipon ngayon, mahalaga po na tingnan natin yon. Ano ba itong ating mga ikinatatakot? Ibinabahala natin. Ibinabahala sa ating buhay. Dahil maganda po yun na makita natin para nang sa ganon, maging malinaw yung ating panawagan sa Diyos. Maging malinaw para sa lahat. Ano bang meron sa atin na kailangan natin ihingi ng tulong sa ating Diyos. So sa ating Ebanghelyo, yun din naramdaman ng ating mga alagad, yung mga alagad ni Jesus. Nung panahon na nawala na si Jesus, ganoon na lamang katindi ang kanilang takot. No? Nandun sila sa isang silid, nandun sila sa isang kwarto na kung saan para sa kanila, safe na safe sila. Natatakot sila dahil baka mamaya, pagkatapos ng kanilang iniidolo na si Jesus, pagkatapos ng kanilang guro na si Jesus, pagkatapos ng Diyos na si Jesus, sila naman ang susunod. Kaya ganoon lamang yung kanilang kalagayan dati. Pero anong nangyari? Pumasok bigla si Jesus. Sa kanyang pagpasok, ipinakita na andiyan siya. Ipinakita niya na kahit anong mangyari, nandun pa rin siya. Nakasuporta, nandun pa rin siya, nakaalalay sa kanila. Siguro pakiramdam ni Jesus, papansin niya talaga kung gaano na lang nababahala, kung gaano na lang natatakot itong kanyang mga alagad. So sa kanyang pagpasok, yun din yung pinapakita niya, assurance na He will be with them no matter what. Na si Jesus, maging kasama nila. At dito rin ipinapakita itong linggong ito, sineselebrate natin, di pinagdiriwang natin itong Pentecost Sunday. Pag sinasabi natin Pentecostes, ito po yung pagbaba ng Espiritu Santo sa kanila. Puspos ng Espiritu Santo. Sana rin po sa ating buhay, maranasan natin yun, yung nararamdaman ng mga alagad. Yung biyaya ng mga alagad na kanilang natatanggap. Kasi nung panahon na yon, nang gumalaw si Jesus, pinuspos sila ng Espiritu Santo, para bagang nag-iba sila, no? Para bagang nag-iba sila. Sa kabila na ng takot, para bagang binalutan sila ng lakas. Binalutan ng lakas dahil doon sa Espiritu Santo. Kumbaga, yung ibang mga bagay-bagay na kung saan hindi nila nagagawa nila simula noon dahil doon sa Espiritu Santo. So ngayon po, sa ating pagtitipon, marahil ito rin po sana yung ating ipagdasal sa Diyos. Na sa kabila ng ating takot, maramdaman natin itong puspos na Espiritu Santo. Maramdaman natin itong Espiritu Santo na patuloy na sumasa atin. Sapagkat, pagklaro sa atin yan, kahit anong meron diyan sa ating buhay, alam natin harapin. Hindi tayo susuko. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Dahil pakiramdam natin, alam natin na meron tayong kasama, meron tayong kasangga, meron tayong laging shoulder to shoulder na humaharap sa hamon ng buhay. Kaya lang minsan, the way tayo mag-cope up ng ating mga takot, ng ating mga ikinababahala sa buhay, minsan iba doon tayo minsan marulong sa mga gawain hindi maganda. Mapunta man tayo doon, pero sana wag natin hayaang doon na lang lagi, no? Sana meron pa ring panahon na kung saan makikita natin yung ating sarili na doon tayo. Mas pakiramdaman natin yung galaw ng Espiritu Santo. Mas pakiramdam natin na nandun yung Diyos. Mas hayaan natin na, kumbaga, nandun pinuspos tayo ni Jesus, ng Diyos, ng Kanyang Espiritu Santo. Siguro, napapansin niyo na ito sa inyong buhay kung kailan kayo pinuspos ng Espiritu Santo. Marahil may mga pagkakataon na kung saan nabibigla ka na lang. Nabibigla na lang tayo
na meron tayong ginagawa sa buong buhay natin, meron tayong nagagawang kakaiba sa lahat. Halimbawa, siguro mga nakaraang mga taon, hindi ka used o hindi ka sanay, hindi mo sinanay yung sarili mo na mag-isip ng iba, na magbigay ng meron sa iyo, pero sa panahong ito, meron ka nagagawang kakaiba. Naging concern ka na, naging andun ka na sa ibang tao, nakikisalamuha, nagbibigay ng tulong, nagpaparamdam, naging simpatya. So marahil, yun isa sa mga bagay-bagay na kung saan nag-iiba ka. Marahil yung mga panahong yon, masasabi mong o masasabi natin, pinuspos ka ng Espiritu Santo. Pero kung sa panahon na yung mga ibinubutyag mo, yung mga isinasawalan mo, yung mga hindi maganda, yung mga bagay-bagay na kung saan ikakasama ng loob ng ibang tao, hindi ka po pinuspos ng Espiritu Santo. Ibang klase po yun. At sana huwag kayong mag-dwell doon sapagkat kung magpatuloy yun yan, wala. Sadyang mahirap na ang buhay, mas lalo pang mahirap ang buhay. So sana po sa ating pinitipon, nawa itong Espiritu Santo, hahayaan natin gagalaw sa ating buhay. Hahayaan nating mag-control sa ating buhay. Sapagkat kung alam lang natin, itong Espiritu Santo, ito naman talaga ang siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang siyang magbibigay sa atin ng assurance na no matter what, anumang meron diyan sa ating buhay sa ngayon, sadyang malalampasan natin. Once pinayaan nating usapin tayo ng Espiritu Santo, magagawa natin yung mga bagay-bagay na hindi natin magawa dati. Magtaka na lang tayo, masyak na lang tayo, na here I am, sa kabila ng lahat ng mga problema, nagagawa ko pa rin maging mabuti. Sa kabila ng lahat ng mga gaano man kabigat, ito mga takot, ito mga pagkabala, naging focus pa rin tayo dahil sa Espiritu Santo. Nagkakaroon tayo ng lakas dahil sa Espiritu Santo ng Diyos. So doon po tayo kakapit. Hindi po doon sa mga temporaryo na mga kumaga coping in a way. Dahil minsan, pupunta kayo sa ibang tao. Pagpunta tayo sa ibang tao, iba naman pinag-usapan natin. Hindi namin yung sarili natin minsan. Kaya hindi minsan rin nakakatulong. Although nakakatulong siya, nakalimutan din yung ating problema, mga ilang minutes lang yun, ilang oras. Pag muli mo sa bahay, ganun pa rin. So, pinaka-the best talaga na tip para natin makayanan lahat ang mga pagsubok na ito, itong mga takot na ito, kagaya ng mga alagad ni Jesus. Ramdamin, tanawin natin si Jesus. At we let ourselves be open enough na tanggapin ang Espiritu Santo sapagkat ito naman talaga ang ating gabay sa ating buhay. So muli, sa ating pagtitipon ngayon, huwag natin kalimutan. Meron pa tayong pag-asa na minsan hindi nawawala. At yan ay ang Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa atin. At sana rin sa ating buhay, ito yung ating patuloy na kakapitan sa kabila ng lahat. Amen. Magsitayo po nila. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ibig, nalawak sa kinaroonan ng mga yumao, na may gatong araw na buhay na magbili, umakyat sa langit, narulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at hukom sa mga nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan at siya na rin nawa ang magsilbing kaakibat at gabay sa ating buhay.
Buong pagtitiwala nating sambitin, Panginoon, isugo mo sa amin ng iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa kanyang iba't ibang biyaya, kaganapan at misyon ng tanging Espiritu lamang ang nagmumula. Manalangin tayo sa Panginoon. Isugo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kanilang kapangyarihan para sa paglilingkod at paghati ng higit na kalayaan at kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay mapahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makilala ka sa iyo at kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pagsiglahin ang mga may sakit at mga naghihintay na lamang ng kanilang kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumauna. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin yung Espiritu Santo at pinibaguhin mo kami. Katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, aming Panginoong Hesus. Ako'y ibig mo at pinagkinubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling ikas, di dito nilubog. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Sintayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap, ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo, ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo, kas magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang na binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos sa bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumikha
ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong galapilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa ili ay inihain, pinagpagkaitinungin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng malabiring Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, malagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at pagkawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapayahan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, mahal
sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na. At inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong pinapanatilihin upang laging masaganang dumalo yung Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitil ng mga buhay.
Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, hukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paggaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Tayo pong lahat. Alalahanin mo, mahal na Ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahagyan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian patuloy na sa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang patalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. So bago po yung final blessing, gusto ko lang ulit magpasalamat sa aking mga kasamahan dito para may pagpatuloy natin yung ating misa live streaming kay Marpe, kay Jess, sa Sokong at sa mga readers nandito. Salamat ng marami sa inyo. At ngayon din gusto ko ring pasalamatan yung mga iilan na kung saan patuloy na sumusuporta. At yung iba, hindi ko nasahan na ganoon din, tutulong na hindi natin pinuspos talaga kayo ng Espiritu Santo dahil sa inyong ginagawa. So, sa totoo lang po, yun po yung ikinababahala ko, yun po yung kinakatakot ko. Baka maya, maubos na yung natin, yung pondo, maubos na yung ating pera na kung saan hindi natin mamalayan na wala na pala. Kasi sa ngayon po, yun na yung nangyari. So lahat tayo, alam ko naman lahat tayo, puro tayo labas ng pera. Pero sana patuloy pa kayong gabayan ng Espiritu Santo. Patuloy pa kayong puspusin ng Espiritu Santo. No? Dahil hindi niyo ako pinabayaan, hindi niyo pinabayaan yung mission station. So from the past days, meron tayong natatanggap ng mga biyaya galing sa inyo. May ilan na mga bigas. Hindi ko alam kung saan galing yung bigas, isang sako. Chapel ng Calcutta. Yung chapel din ng San Juan, nagpaabot din sila ng cash. So maraming salamat sa inyo. At yung mga ilan, nagpahabol ng mga pamisa. At hindi lamang mga pangalan ng mga pamisa. Meron din silang nilagay ng mga taong donasyon. Donasyon palang tawag doon. Kasi meron silang nilagay doon. So maraming salamat sa inyo na yun na nga, sa inyong pagpapasalamat, meron kayong ibinigay na donasyon, tulong para sa ating mission station. Yung iba naman, yung isa, hindi po siya kasakupan natin.
Hindi ko pa nakuha yung binigay niya. Di sabi niya, Father, papista na po ng Our Lady of the Sacred Heart. Sabi niya, gusto ko mo magbigay sa iyo. Siya po ay galing sa Mindanao, sa Butuan. Devotee po siya ng Our Lady of the Sacred Heart. So salamat sa iyo, ma'am, kasi ayaw niyo pabanggit yung kanyang pangalan. So sabi niya, baka mamaya hahabulin ako ng ano. Kasi sobrang malaki yung aking binigay. Please lang po. Joke lang po. So sabi niya, that's for the Our Lady, sa kanyang tulong pasalamat. So sabi niya, Father, I just wanted to help. Diyan po sa inyo. Kasi po, sabi niya, nagbibigay na rin po ako sa Execution Office. This time, sa aking pasalamat sa mahal na Birhen, yun po, kailangan ko mabigay sa iyo. Kinaklaro ko sabi ko, September 8 pa po yung pista dito, ma'am. Baka mamaya doon po sa kabila, sa mga kamadrihan, ang celebrate kahapon. Sabi niya, no, Father, it's for the mission station. Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Sabi ko, sige, tanggapin namin at maraming salamat sa diyang pinuspos po talaga kayo ng Espiritu Santo. So ngayon naman, kung napapansin niyo, kahapon talaga yung fiesta ng Our Lady of the Sacred Heart. Mga kamadrihan namin, yun yung kanilang sineselebrate. So, akmang-akma, kahapon, busy kami, bumibili ng bulaklak, nag-aayos. So ito po ngayon, parang fiesta. Meron lang kasing, kumbaga, nagpapasalamat rin sa Birhen. Siguro, sa lahat-lahat ng kanyang natamo. At isa na doon yung kanyang papasalamat sa mahal na Birhen. So, thanks to you, kay Ma'am Joy Flores and Pearly Binsig, sa inyong pabulaklak. Nag-alap fiesta tuloy ngayong linggong ito. So, tunay ngang kapistahan. So, sana patuloy kayong puspusin ng Espiritu Santo. Alam ko, yung puso, nandun talaga sa iba, tumutulong. Sana huwag kayong magsawang tumulong sa mga simbahan, sa mga pamilya. Ultimo, hindi mo kilala, tinulungan nyo. Sana pagpalain pa kayo ng ating butihing Diyos. At hindi lang yan ha, hindi lang bulaklak. Meron pa po siyang pizza para sa amin. So, sa mga nasisimba lang, live streaming, kain na lang po kayo diyan yung kakainin nyo. Pero kami po, aside sa pagbulaklak, mayroon kami pizza. Palakpakan natin sila sa kanilang kabutihang loob na ibinabahagi para sa akin. So hindi na po magluluto si Marky ng itlog. Hindi na po siya magluluto ng kung meron diyang tuyo. Kasi meron ng pizza, meron ng nagbigay. So salamat muli sa lahat-lahat ng mga tumulong. Sa hindi ko nabanggit, pasensya po sa lahat-lahat ng patuloy na nagpaparamdam ng pagmamahal sa bawat isa. Nagpaparamdam ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Tunay ngang pinuspos kayo ng Espiritu Santo. Nawa, patuloy pa kayong basbasan at gabayan ng ating poong may kapal. God bless all of you. Naalala ko lang may sinabi yung staff lahat to talaga, Father? Lahat talaga to? Bili natin ng bulaklak. Sabi ko, yes, that's intended for the Virgin Mary. That's intended for Our Lady of the Sacred Heart. Kaya ganyan po, alam ko, nakasmile ngayon si Our Lady of the Sacred Heart. So muli, maraming salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsigo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bilang apoy na lumapang sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawlang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya ay siya nawang mapanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan
upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Lady of the Sacred Heart, lover of life, woman of great courage, Living shine so so bright, You are hope of the hopeless, when at times it's hard to see. Our Lady of the Sacred Heart, yes, it's all in me. Mother of God, chosen from the world, frightened and unsure, just a young Jewish girl. You are open to the Spirit that was your heart, and trusted with the nurturing of your son's heart. Our Lady of the Sacred Heart, lover of life, woman of great courage, your living shines so bright.